magbago. Pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Ay, tanda. Energy. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:06 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalock to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Molina to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Molina to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Molina to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight.
mamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 sumbungan ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 aksyon agad. Aksyon sa energy! Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Takan, Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world. Good morning! Miyerkules nga adlaw. Pecha doble dos. 22. Again, buhat Abril, dagun 2026. Nagapangalagad yun, mga kasimanwa, aksyon sa energy prangkahana. Nga di bukasyon natin karang mga linya at komunikasyon, pwede kong magpartisipan. Ano man rin na arong ginagkabagagan nyo. Sarang nyo rong maipaabot. Tumawag mag-text sa 0928-125-7274. Pwede man sa amin karang landline number. Dial 268-6118. Or mag-comment sa comment section natin karang Facebook Live. Naka-live na po. Sa Facebook page at Energy FM, raton nga pagpanerbisyo publiko. I-like, i-follow. Pwede nyo nun nga i-share. Ang mag-subscribe man. Usoy niya mga Energy FM 107.7 Kalibo. Alas 6:13. And it's 13 minutes past the hour of 6 in the morning. Sa mga bugtagon, sa mga nagkakapi-kapiyon, sa mga nagkapagamahawan rin na. Sa mga nakatutok aton sa inyong mga radyo, kama naman sa inyong mga television, Aklan Cable TV sa Channel 3. Ay guna sa aton karang Facebook Live. Raton nga magna-sustain nga issue. Kapinyon gid issue lokal. O haruman rong pagpanindugan. Kuwaton krang sangguniang panlalawigan. Buyutaro mga resolusyon. Kama naman rung sanggunayang bayan Banwang Malay ay sandang ginpatigayon nga 10th regular session sanggunayang bayan Malay. Nag-privilege speech si SB member Alan Palma. Nga may katuyuan sa pag-imbita kay Secretary Vince Dizon himself, the Secretary of Department of Public Works and Highways, nga
nga paeksplikahon kung ano ro inagyan nga proseso kurundayang proyekto nga Katiklan Boracay Bridge it San Miguel Holding Corporation. Si Secretary Dizon mismo rong gustong paimbitahan ni SB member Alan Palma agud ma-explain man riya katon. Ay bangod nga ni nagagawa nga ruaton ko ng provincial government and the San Miguel Holding Corporations already had a talks and agreement nga ni nagapangusi sa magkaroon ng Banwat Malay through SB member Palma. I-explain mo man nagkamon Secretary Dizon kung ano ro inagyan nga proseso kurundo yung proyekto. Rason nga inaward nyo na sa rondayang San Miguel rong nasambitan nga PPP project. Ay mana blinded kami. Nga ni dapat ma-elaborate detalyado kung ano manarong ginahambay nga ron nga agreement, kung anong pag-uusap kung manarong natabo, ano kung manarong prosesong inagyan nga hamaan man at hindi gid kami iya sa Banwat Malay matawan it maayos nga kortesiya nga istoryahan man kami. Kung may unaon man nga nangin proseso sa national level nga uwa man lang sandaro na sa malay na tawanit pag-abiso bilang pagrespeto Sa energy. agto ni man nagkamiriya ag i-explika mo ay hinambag mo man na sa imo karang interview Secretary Dizon nga may napag-usapan na, may agreement na rondayang proyekto between the provincial government and the San Miguel Holding Corporations as what Mr. Ramon Ang told you himself. Sa energy. And with regards sa rondayang topiko sa pag-privilege speech ni SB Palma, uman sandang nagpasat resolution agka manaman haro aton karang probinsya tagaan rong provincial board nga ginatutulan rong konstruksyon itron daya karang tulay sa Boracay. Ay hambay nga ni SB Palma, we from Malay are also blinded. We from Malay was disrespected. We from Malay was not able to enjoy the privilege to have this kind of courtesy. Ginabastos tamanananda kita. Dugang pangalan ni SB Palma ay kung madayon man narong proyekto ngayon ag kung madayon Sa energy. ay rong pagrespeto ang anay manakunta sa institusyon itsang gunayang bayan it Malay
pati manarong opisina at alkalde taraya sa Malay, pati rong taong bayan, rong mga Malaynon, respetuhan nyo man. Nako, makapilang beses ko nagpag-uwat resolution ng Sangguniang Bayan it Malay nga uwa gina-endorso ron daya karang nga proyekto ay kamit aman na iya nga miyembro at konseho sa Banwad Malay rong pauman-uman nga ginapinangutana it mga stakeholders nga apektado rong mga sektor nga direktang apektado karon dayang proyekto ay sandaman niya ni Mana uwat paghitoon kama naman kami. Aksyon sa energy. Aro yun rong rason nga sa request nga sa privilege speech ni SB Alan Palmat Malay. Approved by the entire Sangguniang Bayan nga imbitahan sa karang nga opisina rong DPWH rong kalihim mismo Vince Dizon ag kamanaman rong DPWH Region 6 Aksyon sa energy. ay rong katuyuan malang managra agud ma-explain, maistoryahan kung ano rong naging negosasyon. May kaangtanan man sa ron daya karang Boracay Bridge. Aksyon sa energy. Samtang ginaistoryahan namon da kahapon, may sumaligbat. Doon magon hay purely accusation. Malisod mo makon pamatud-an doon nga may konkreto kang ebidensya. Aksyon sa energy. Ay kunanat eleksyon parang manakas nagkabigayan na. How sure are you makon nga benefactor idayang mga politiko si Ramon Ang during election? Do you have a proof? Sugid man nakakon. Ay hindi makon pagsapakot husgado mga hearsay nga ron. Nga nagkabigayan na. Election time pa. Doon makon rong natabo nga pag-uusap and agreement. Kabay nga bukon, di ba nga? Ay, it is not proper. Ag malisod mo makon pamatud-an duyon nga ron. Maagto ayhan si Secretary Dizon basi sabto niya, I'm too busy for that nonsense. O itask na lang roan ng provincial or regional offices nga mag-atubang kinyo rin ay magkaroon man sa atong pangginobierno nga ra. Ipasa-pasa na lang. Kaabo-abo permi andang rason para iwas pusoy. Ipasa lang sa iba nandang satellite office from the region. Kung si region ipasa man kay provincial office, ano rong mabuo nyo?
ha sa natabo nga ran sa mga concern it mga taga Mabilo. Sa rondo yung ginatutulan ng danga crematorium ay nagpadagasan dait na sugat sa Penro. Anuro inobrat Penro. Finorward malangman sa DENR EMB6. Sa pagpangusisa itrundayang mga taga Mabilo. Uwamat nakaabot rito sa Region 6. Ang sugat ng the complaint and inquiry ang ginpaabot sa Penro. Negative man mana, uwaman man na kamit habaton riya. Ay ano lang rong hinimo it mga taga Mabilo. Dumiretso na lang sanda sa DENR EMB6. Ang buyot natin rong sugat. Ngagin forward lang nanda diretso. Ay kung magkaroon malang man gali rong proseso, hindi man mapuslan rong mga provincial offices, ay i-forward malang man gali rito, ay diretso mo lang i-forward rito. Agud ikaw lataro nagahugat diretso pabaliki mo ro andaman nga sabat. Ay kung maabo pang channel rong pag-aagyan karon, justice delay, justice denied. I-plastar tahindo na randa nga sugat kay Attorney Ramar Niel Pascua, rung Regional Director, Environmental Management Bureau, Region 6. Ginaputak timan magronit kontrobersiya, mana may pinilian na numan. Dayang plano ni SB Attorney Christine de la Cruz nga librihon ng mga 4Ps member sanda karang electric bill kung randa karang na konsumo monthly ay 50 kilowatt per hour maximum. Ano rong ginaputok nyud butsi mga kasimanwa? Ay ginabaso nyo si Attorney Christine de la Cruz, si SB de la Cruz. Wanta ka mo kasayod ay. Bukon manit anaron nga utok gid. Daw gin-reiterate na malang. Daw ginobrahan na malangit local version, which in fact no need naman na nga ni. Ay mga 4Ps beneficiaries nga ra. Agbuko niyang ituyon. Nga ni medyo pinutakti it kontrobersiya. Rung duyon nga proposal ni Attorney Christine de la Cruz ay nag-focus lang abi imaw matuod sa mga 4Ps beneficiaries. Pero national yun aron. Kung amat manabigit ang rami national logon, i-adapt natin into a local version. Aga umutat aton nga mga kasimanwa, rung local version yun ang ato, rung naging simula ng lahat. Gin-reiterate malang doon, ag dapat ginapatuman gundon. Abril G's idaya nga dagoon nag-take effect na ron duyong layi. Ag para i-inform ko kamo banwa
Rung doyon nga laye not only focuses sa mga 4Ps beneficiaries, also rung mga marginalized household ag may iba pa ang magka-avail man it diskwento. Dapat nga ni makon sigin obrat ni Attorney Christine de la Cruz ni SB de la Cruz nga nga resolution nga gina-propose ay ibutang na lang man, kopyahon na lang man tanan, hindi lang matuod-utod hasta ito sa may 4Ps beneficiaries. Ay may una baron nga included. May una pang mga kaibahan doon bukod yamang it mga 4Ps beneficiaries nga raro maka-enjoy. Sa rondayang ginatawag na Expanded Lifeline Rate Subsidy Program, it Department of Energy, DSWD, and Energy Regulatory Commission ay una ron akta na yan, Republic Act number 11552. Una igot aron agbukon niyang it 4Ps beneficiaries so maka-enjoy karon. May mga included ba ginatawag nga marginalized households from below poverty threshold nga pwede man mag-apply it manual sa antay karang mga or sa aton karang mga electric provider kuya katon sa aklan rong Akelco, provided nga mag-submit yang sanda it certification halin sanda karang local social welfare development office halin sa MSWDO sa DSWD local ron agud may ma-enjoy man sanda ang discount sanda karang electric bill ay mga 4Ps tabi nga ra. No need na nga ni makon nga i-propose to make a resolution. In fact, it is just a reiteration. It's already a national a Republic Act. Agrunduyon nga ron banwa sa mga 4Ps beneficiaries natin. Basi kung ma-confuse pa baga ka mo. Automatic na yan. Automatic na. Rum mga kwalipikadong pantawid pamilyang Pilipino program or 4Ps beneficiaries. Basta maximum it 50 kilowatt per hour inyo karangan na consume a month sa kuryente. Automatic na 100% discount o libre na rin inyo karang electric bill. Aksyon sa energy! Ay may anat agkaroon nga memorandum. It the Department of Energy, DSWD, Energy Regulatory Commission, agro mga electric provider. May andagot aron nga memorandum of agreement ngaro mga 4Ps beneficiaries. Automatic na. Hindi mo na kailangan magguhud-guhud pa rito. May system mo sanda karon nga mag-identify. Hindi mo na kailangan rito magguhud-guhud para ma-enjoy mo rundo yun nga ron nga libreng konsumo o bagayran sa kuryente. Ang bago nga ni kinyo, Republic Act number 11552, Expanded Lifeline Rate Law. Kamo nga mga 4Ps beneficiaries nga mga pinagpala will be automatically registered under the electricity subsidy. Ay hara sa pagduso proposal nga rin ni Attorney Christine it resolution
nga may Republic Act naman. Ay gaam ninyo si Attorney Christine rong ugo kara. Ag imount ang magkaroon rong ginaputakti it mga negatibong komento. Ay, mayad laman na wala ako wako lang ginbida ron. Ay total Republic Act naman na yan. Ako pataman na magkararong ugan it negatibong komento alin sa aton nga makasimanwa. For me lang it doesn't need to have a resolution pa abe. Kung gusto natong buligan ag ma-implement gidron, diretso kita sa mga ahensya at gobyerno nga like DSWD. May listahan yun ba ka muna? Do you have a coordination with our local electricity provider, the Akelco? Na automatic nga na-register na ron daya nga mga 4Ps member. And very well informed na ba ang Akelco? Na-identify na ba nila kung sino ang mga 4Ps beneficiaries? O nakita nandang 50 kilowatt per hour lang na consume in a month. Ay uwaon ba nanda ginapadaghi it electric bill? As simple as that. Ay kung rumagawa tayo nga daw inubrahan ito resolution nga daw halin sa aton karang sangguniang bayan aron duyon nga idea nga ni hasayan pa wrong move man na. Aksyon sa energy. O kung sino parang pwedeng maka-avail karon aside sa mga 4Ps beneficiaries. Isugid ko kinyo hindi na sa aton karang pagpanumbalik. Stand by. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Garcia College of Technology congratulates its 32 new civil engineers. Engineer Monica Joy R. Antonino, Engineer Javier Dem F. Barrientos, Engineer Charlene R. Beltran, Engineer Mark B. Cabale, Engineer John Joshua S. Casidsid, Engineer Lance Andre T. Compuesto, Engineer Almer S. Cuadoro, Engineer Prince David G. Cuatres, Engineer Einstein L. Dalida, Engineer Mark Lawrence D. Dijuan, Engineer Jeremiah C. De La Cruz, Engineer John Ian Nicole T. De La Vega, Engineer Alvin B. De Los Santos, Engineer Charles T. Florencio, Engineer Judel P. Fontamillas, Engineer Christian B. Gumban, Engineer Matthew G. Isidro, Engineer Nino Angelo G. Isturiz, Engineer Macy Blanche Burrell A. Legaspi, Engineer Micaela K. Yulipata, Engineer Lemuel G. Lozada, Engineer Christian J. M. Marapao, Engineer Christopher A. Mendoza, Engineer Jeff Ivan B. Pioquinto, Engineer Justin Miguel S. Retiro, Engineer J. Lord Saber Rondael, Engineer Raybert M. Sacapanyo, Engineer Pinky Rose E. Sombilon, Engineer Joen J.R. Vitarantan, Engineer Carlo Torrio Tere, Engineer Harfea Grace A. Toboso, Engineer J. Lord D. Tolentino,
for passing the civil engineers licensure examination given by the Board of Civil Engineering, released by the Professional Regulation Commission on April 7, 2026. Garcia College of Technology, an institution committed to affordable and accessible quality education and the home of the future engineers. Garcians indeed are bearers of excellence. Enrollment is ongoing for freshman students for first semester academic year 2026-27. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan. Beautiful girl. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, po Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatae ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, di ko pagtatae. 4 na araw bago po kayo magbukas? Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatae
ako. Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo? Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice cookie. Okay po. Kung minsan pagkaaga, almusal, pag walang ulam, pinaulam ko yung rice cookie. Yung rice coffee. Masarap. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahanglan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The only rice queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The only rice queen
Suling Tapsederia 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsederia 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsederia Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Workforce Career Institute. Workforce Career Institute offers graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Is now with strategic partnership with the University of Makati, a CHED accredited institution widely recognized as a trailblazer in the field of education. Workforce Career Institute and University of Makati strategic partnership is established to deliver holistic, practical, and high-quality education. Workforce Career Institute is now ready to officially welcome individuals who are ready to upskill, upgrade, and reskill. For initial screening of your admission requirements, please submit clear, colored, scanned copies at admissions@workforce-institute.com. For further details, you may call 0917-155-3325 or telephone number 500-0526, local 036. Refer a friend and be rewarded. Workforce Career Institute. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa, it is now 6:52 in the morning. Ipasayod nanay sa publiko. Aron dayang Workforce Career Institute nga nag-offer it a graduate program like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Nga may partnership with the University of Makati. Dahil located na sa may Pitong Bukon Street sa Poblacion sa Banwat Ibahay. May anday ka nga open house on May 6 from 9 a.m. to 5 p.m. Ngani pwede ka mo makabisita. Welcome gid ka mo on May 6. Again na sa Pitong Bukon Street, Poblacion, Ibahay, Aklan. And pwede man nga magtawag for further details sa 0917-155-3325 or sanday ka nga telephone number 500-026 nga may area code 036. Do yun ng Workforce Career Institute. Good morning, anay. Kay Kasimanwang Lizel, temporan sa Tambong na sa Quezon City. Thank you, Lizel. Kay Kasimanwang Jeline Langga, sa mga taga-Hawili, Tangalan, kama naman sa mga taga-Dumatad. Roderick Rinon, sa tahan ng mga Kasimanwatan sa Badyo, naman siya, may dahil nga agahon. Kay Kasimanwang Jeff Kunanan, Batch, good morning. Sa mga taga-Iskwala or Aquino Ibahay. O naman sa Undoy, Baga, Tagbaya, and Antipolo, no? Good morning and hello to Princess Jessa Berdandino Kunanan. Kay Antinolita Cortez sa Kaano, Mami Emmy, may dahil nga agahon kinyo na. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, itlaging banwawas numan siya. Ay si Murna ng mga Kasimario. Kay Kasimanwang Eileen De Justo, may dahil nga agahon. Sa gamat gid sa inyo karang pag pinamati. Ag sa tanan-tanan nga nakatutok sa inyong mga radyo and television. 6:54 and at this point in time. Sa iyon tanay ng mga natipon ng mga balitaan ni Kasimanwang Vanessa Paderes. Sana ka nga paglibot-libot riyan sa Banwat Calibo. Ang pilapag ka makabanwahanan sa una distrito at probinsya Tagan. Kahan Live Report! Kasimanwang Vanessa, would you report the energy mo na? Kasimanwang Jopel, hostisya makarondo ginaparinggiton, na karang nga pamilya, sang kababae karon anak karon nga unga nga laksag, patapos karon nga pawian, anda karon nga hugam nga kinabuhi, dahil karon ginbalibaran, sang ka hospital, o ginaligar karon, nga ginbalibaran, sang ka hospital, ina karon sa may Banwa Itigbahay.
Ngali nagapaninggiton gida ita hustisya raan na karon nga pamilya bangod gani sa natabo kara nga insidente kasi manuwa nga Jopel nga suno sa ana karon nga gumankon sa Facebook post it ana karon nga gumankon iton dai kara nga babae nga ra hay gimbalibaran ta ita sang ka ospital ina sa may panwa ita ibahay nga magunga ron dai kara nga babae nga ra ina sa ndakon nga ospital kasi manuwa nga Jopel bangod sa kakulangan karon ita ultrasound kasi manuwang Jopel ag sa ginaaligar man karon nga kakulangan sa kwarta o Lunes karon April 20 kasi manuwa nga Jopel. So base karon sa post it ana karon nga gumankon kasi manuwa nga Jopel dahil trending nga tanganay man ra sa Facebook kasi manuwa Jopel ay may karon nga insidente nga ra nga pagbalibad hay bangod yun no sa uwa ita ultrasound no dai karon nga babayi aga suno ko no sa dai karon nga ospital hay ako uwa kwarta hay wa it ano karon nga ambulansya kuma kasi manuwa siya hindi magdagagan karon do ambulansya nanda no suro sa nga post niya ra aga gin refer ang ani no dai karon nga babayi sa sang hospital man iya sa aton karon nga banwa ita Doon kanibo siguro rong gubot hambagon ka to nga ginbalibaran bangod nga ni wagid it may tawag karon prenatal may mga check-ups no What ultrasound what record nga ni ginbalibaran anda ag siguro ginturo pakalibo na lang hay mapakalibugon ro ambulansya at ospital hindi magamit hindi magdagagan kung wat kwarta so ito lang man ay siguro kwarta nga to hay pang gas agud magdagagan rong ambulansya tapos ito lang sa naginturo sa MDRRMO bahay ay libre ako no rito rong pagtransport it pasyente pakalibo duyon tar natabo go ahead. So yun di ka na magdagagan na karang ambulansya kung kwarta aging refer man sandara sa karang MDRRMC igbahay kasi nga nilibre ron daya kasi manuang Jopel atong ginsakay ron daya karang pasyente nga ron daya karang babayi aga di kara pa lang sa may banwa ita makato kasi manuang Jopel ay nagabatsagot ang ani ron daya karang bayi no ita maugain yung taraan na karon nga pabatsyag Samtang pag-abot ti karaman sa may numan sa uta kasi manuang Jopel, nakita niyo nga ito mo taraan na karon nga bibig do, aga ginatakyo nga ni imo rait sa gapo, ginpatakilid pa imaw ka rait nurse kasi manuang Jopel, aga ginapapunggan ka na nga magunga imaw, no, do yung time nga ron kasi manuang Jopel, nga makaabot yang iya sa ospital ni taton gara nga banwa ita kalibo, kat nakaabot, no, napansin yung nga ni man, ita na karon nga pamilya nga uwa-uwa ita ginhawar dahil karang bahay nga ra kasi manuang Jopel apang pag-abot sa ospital iya sa banwa ita kalibo ay katupa na sayuran nga uwa nga ni no ita kabuhi dahil karang babayi kama naman patiraan na karon nga lapsag nga ra kasi manuang Jopel. No, sa aton pagkakara nga information nga nabuo, daya kuntar ana nga bayi, suluhanon nga bayi nga unga, patapos sa anak nga apat bilog ka mga lalaki nga mga unga kasi manuang Jopel ay daya ro ana karon nga kamanghuran kunta kay edad abi ita ron nga babayi hay nasa 37 anyos kasi manuang Jopel. Pero nagausoy gali sandat bayi. Tinguha nga magkaungat bayi ay puro apat kalaki rong mga nauna. So ruyon dayat akong tangara nga bara nga lapsan nga ra hay babayi ag during gid araw mabaho karon nga ginapaninggitan man it ana karon ni pamilya nga matauan it hustisya nday kara nga natabo subo kasi manuang Vanessa hara nga may apat pagali mo ka unga nga ra no nga naiwan magluwas sa panglima nanda nga bunso nga bayi nga ginahugat-hugat nanda nga binawian man ito nga magkinabuhi bangod sa daya karang insidente naaywan pa roana nga mga unga ay mga maintok pa ron ay 37 pa ang imaw intok pat angani kasi manuang Jopel duyon angani karon do masubugid angani karon nga naaywan ta sa bata pa karon nga pang-edaron daan na karon yung mga inunga nga ra no kasi nga ni hay apat bilog para kasi manuang Jopel ag ruin pangani bukod nga ron nanay karon do duwa hay pati man daan na karon nga unga kasi manuang Jopel may mga nakikita man yan nikita nga mga emergency labor nga ron no mga sa mga karsada may mga sa jeep nga ni nga nag-unga no nga nagkaka-survive mat pero grabe matar natabo ka na nga ra no?
Nag-reach out man yun actually rada ko nga pamilya yes aton karang Facebook page nag-message man angot pero dahil karang insidente at makaron ay ray nga ni nag-trending yung aman dahil karang nga insidente nga kasi manuwa nga Jopel. So makaron wa pa it gipagawa karon nga pahayag man dahil karang hospital pati karang Ibahay District Hospital nga kasi manuwa Jopel angot sa dahil karang nga insidente nga rano. So ato man karang ginahugat nga magtao man statement dahil karang hospital nga matawan man it kaklaruhan no ag kung alin di man nabiman karon do minatuod sa ato nabi ka nga pagkasayad kasi manuwang Jopel hay kapag emergency gut nga makarayro sitwasyon ita halimbawa man na itnabdos nga ron hay dapat nito nga tatapad sa paro nyo taon kasi manuwang Jopel. Di ka rin tumaseran, kinahangan kararong intervention it the Department of Health, no? Ay may mga protocols sandaron. Kung mga magkarayam anong case, what prenatal, what mga record, what the hey wa man nausuha dati rong ultrasound nga ron kasi mo nang Vanessa. O wa man dati nausuha ron sa bagay malang inunga katurong mga nanay mananod malang katurong nagapaunga kanda no mga hilot nga ron. Ay ano rong protocol karon it Department of Health no nga kung what doing nga mga record, what needs to be done. Ag kung magkaroon yun ana rong pag-assess nga emergency case na, ano ron dapat nga approach it hospital. Ay under DOH ron, district hospital dun no? Anat gobyerno ron rong Ibahay District Hospital Ano rong mahambay kara it DOH, no? Sa ron daya kara nga insidente, dapat makialam sanda kara. Correct kasi manuwang Jopel. May imbestigahan dunday karang insidente nga ra kasi nga ni doon kita masubo no kapin kung wakat kwarta kasi manuwang Jopel lalo na wa man naton gina-mention ng mga hospital nga ra pero doon kita sa reality kasi manuwang Jopel nga kung waka it kwarta hindi kat ingagi matatap. Di nabaon man naton karon nga medyo word no pero hindi dapat ro no kasi yung mga government hospitals nga ra hay dapat iba ro andang treatment no mas maayos kasi ro gyud serbisyohan nanda hay mga kubos do yung gilang ro nagaagtukan daw na ro mga pobre kung mga manggaranon doon may mga private matasandaron nga mga OB may mga private matasandaron nga naka-schedule matasanda dayon ito sa mga manami nga ospital. Di na itong napapansin yan ko amat kasi manuwang Jopel ko amat nga niro mga nabdos nga ako mag-labor sa hospital di na ito pag-mention hay nakikita na itong amat sa hallway inagatan nang ginapaplastar sa mga gaps na nga bagong unga so makita naton nga ro kakugangan baga kasi manuwang Jopel sa health service sa health service kasi manuwang Jopel ay syempre sa facility nga matatap itmayan ro mga kubos man naton nga kasi manuwa when time sa mga makarayang nga klase nga insidente ag kunta no nga runday kara nga natabuwa pa nga wa man naton karagin pangayua nga runday kara nga natabo sa runday kara nga mag-ina hay madugangan pa or masundan pa it iba man karon kasi manuwang Jopel bangod yang sa mga makaraya nga tratar no pero as of now hay ginahulat man naton karado statement at Ibahay District Hospital kung alin man anda karon nga pahayag no angot sa runday kara nga insidente nga ra kasi manuwang Jopel kay kaguoy gid aro pamilya ro sitwasyon man ita pamilya na nakaron kasi manuwang Jopel patiraan na karon nga haaywan nga up na nakaroon ka mga unga agar nakaroon nga asawa no so natabo nga kasi manong Vanessa while on transport pa agili no hay nagain ito rong sitwasyon it nanay Oo, kasi man mo Jopel lang ito man yan karon mismo sa hospital District Hospital Ibahay District Hospital hay naghinyo wat man yan ni dahil karang pamilya nga kung pwede ma-assess dahil karang nga nanay nga ra so gimbalibaran gid nga ni ita dahil karang nga hospital ag din ni gin refer man sa nakaron iya sa Banwa Ita Kalibo sa hospital iya sa Banwa Ita Kalibo so nagdali man sanda magpakalibo ay makaguguoy manong sitwasyon pag mga magkaruyon nga may emergency cases na no agdaywang kakabuhi rong ginatratar nyo ay dahil nga ni nabdos manugunga dapat kita kunta nga hindi pagbalibaran ag isipon naton do gayo kasi manuwang Jopel Ibahay sa Kalibo ag makaraya do sitwasyon ita mag-ina no makita hindi man yagi ron kasi manuwang Vanessa paghambay nga agto ka mo ito hay di ba in just a snap of a finger makahalin nga gisanda no mahugat pa ron
maagto pa, agtunan pa ro MDRRMO kasi nga ni hindi magdagagan ro andang ambulansya iwat kwarta. Maagto pa sa MDRRMO, uso yun para mga personnel rito, route travel pa from munisipyo paagdot ospital o kung sanda pa ro nag-travel paagdot munisipyo, we just don't know. Pero rong lapse time baga, no, ginhawa ro ginahingabot. bago makaagto ya sa Kalibo. Correct. Nga ro ginhawa nga ginahingabot daywang ka ginhawa no kasi manuang Jovel kararo ginahingabot para ma-survive no dahil di karap lang sa may Makato no apan arriving nga ni karon kasi manuang Jovel sa ospital iya sa Kalibo karap lang sa Makato kay nagpanglain yung aro itsura itunday karon nga nanay agra anak karon nga pamatsyag no sunod sa post anak karon nga gumango na ginakabusot ay mura sa oxygen sa anak karon nga ginhawa ay ginagagas nagot kasi manuang Jovel apang pag-abot nga ni di karon sa may banwa ita Numancia katuwat parang nakitaan yun ananda karon nga ibagot aro postura ita o aura itunday karon nga nanay kasi manuang Jovel dapat man maimbestigahan kasi Vanessa no from Ibay District Hospital no maimbestigahan da agro DOH dapat mag interfere na no kung may lapses rito for denying the patient along the way sa pagtransport no pag hatong panuhan yun nandang gagain rong ginhawa no may ready ba nga oxygen rong ambulansya nga ginsakyan nga takod ka na rito, no? Agud wa mo halisdi nadugtungan para anang pagginhawa. Tanan nga aspeto dapat maimbestigahan agud indiun mauman, no? Agud kung ano mga lapses maayos, kung sino ro dapat managot. Aga suno pa nga no sa karang nga post nga gapangayo man sanda karait bulig no sa nga makaabot ra sa ibabaw kasi man mga Jovel nga karang insidente nga ging balibaran ta nga ni tanda karang Ibahay Hospital at bangod kuno tanda karon nga rules nga ra dahil wata kakabuhi ro naduga ang nadugaan ta kuno ita ginikanan ro up karon nga mga unga nga mga maintok pa syempre naduwaan man syempre anak ko niya pamilya anak ko niya nanay ag tatay kasi manung Jovel hay naga gid ang ani naga panangison gid sa natabo bugat sanda bagat siya gunon dayang nga natabo no nanay unga daywag dabing kabuhi rong sabay nga naduga no karang ani may ginsen nga ni kakon nga picture medyo kaguoy rong sitwasyon nga sa sangka kabaong daywa sanda mag-ina nakasugat so nakita naton nga healthy no kontrao na to physically ro nga pag manung Jovel ay mabahuta healthy ron dai kung panahon na to nga mabahugid kasi manuang Jovel mo man nanay nung makaron medyo mabahugo man pero nanay mau hot check ito sa Ibay District Hospital bisan pulsuhan niyang kung may heartbeat rong unga rito wag gid mo pagtratara negative doon kasi manuang Jovel based sa post nga ra anak ko ni guman ko nay uwa gidaging balibaran gid sandara ita makasubo pa bidugang sa kasubo nga masayuran kung buhi pataro nga halin rito along the way no sa parehas sa naagyanit nanay nga nabugtuan mat ginhawa while on transport sa provincial hospital agdatuman bagaron naging experience ito nga sa suditian no makasubo no nga sitwasyon daya nga ra ay dahil karang makaray nga sitwasyon kasi manuang Jovel hindi tara pwede nga palagpason yata nga i-goodbye at araya karang nga insidente so dapat nga matawan ita aksyon no aga nagakaigo man karon nga paglaro sa pamilya aga syempre sa karang nga ospital kasi manuang Jovel kinahanglan walang masayuran da kung ano rong protocol no up to what extent yung kinahangan baga no nga balibaran ro mga makruyon nga mga insidente kung may kakulangan man matuod ro pasyente sa nakarang laboratory sa nakarang ultrasound hay kung makarang ital-ital labi kasi manuang Jovel hay sige lang i-consider lang anay siguro no pero hindi man labi naton na hambal man sa side karon nita ospital hasawa pasan ako nita pagwa man nga statement angot sa nakarang insidente kasi manuang Jovel ay ano da sige ay aboto nato ng pamilya
Aton kara nga hingabuton man do linya kara no agro pakikipag-angot sa pamilya kara kas manwang Jofel sa randa kara nga detalye ita randa kara nga natabo nga insidente kasi manwang Jofel. Samtang aton kara nga dugang report dinahan sa kabintunuan niya karon nga babayi matapos karon nga maaksidente saan na karon nga ginasakyan nga motorsiklo di karon sa may barangay Kamansi na sa Banwa Itabatan kung nagtaliwan kara nga Abril 20 kasi manwang Jofel. So nasa report aton kara nga MDRRMO Ubakan nag-overshoot tunday kara nga motorsiklo nga ginamaneho ito na kara nga babayi sa sangka under construction karon nga kalsada. So bangod kara nag-angko ni mao gas-gas aga nina sana karon nga nagakasari-sari nga parte ityawas nga lagi man yan karon nga gintaw-an pauna karon ipagbugong aton kara nga mga rescuers aga gindala sa ospital para sa dugang karon nga medical nga atensyon kasi manwang Jofel. So sa aton man kara nga pagpanawag sa pila ka mga municipal police station iya sa aton kara nga una nga distrito aton kara nga probinsya Aklan hay so far kasi manwang Jofel. Kasi manwang Vanessa, aron yan may abo ba aton nga kilala nga mga doctors no and may mga OB man kitang kakilala and they are listening right now. Ag harat ang ni Rwanda nga hambay may lapses rong hospital sa ibahay bro kasi manon Jofel no ay dapat ginabaton rumagaunga bisan uwa it prenatal record o record ng check-up ay under man na sa maternal, newborn and child health and nutrition rong MNCHN strategy it Universal Healthcare Act prioridad it gobyerno rong ligtas nga pag-unga it kada nanay. May protocol tama na kas Jofel nga may protocol rong DOH hospital sa mga makaruyon nga sitwasyon. Batunon ngagi hindi pwedeng tanggihan no nagaunga nga pasyente lalo na kung nasa aktibong labor na. Heto na tabo no? Aktibong labor na Hay ko. So habang dahil ko nga nanay nga rakas ng Jofel ay inagot dahil ka nga unga medyo maungagot ang ani ko ni mo agmana mana bro akas hay kung uwa it record no rung nanay nga magaunga hay mana ru doktor o nurse sa ospital ru maobra gagi it maternal and fetal assessment agud masayran ng kondisyon it nanay ag unga. Allah ay dayat akararong mabaho nga tagabtanon no doyon kasi man Jofel sa aton nga nabatian no so naman sa regular nga doktor hay may lapses posibleng may lapses sa nga hospital even nga ni kimo gaina kung gin check baga nanda kung may heartbeat para unga sa tiyan nga to bago nanda gin padagat kalibo doyon dapat abigali ko nor ubrawon nang bat aton nga kilala nga doktor nga sangka pedia no ag sangka OB nga dapat conduct rong doktor o rong nurse it maternal sa nanay ag fetal assessment sa unga no sa sutian agud masayran ng kondisyon nanda pareho. Doyon kasi man mga Jofel. So, posible nga may lapses ag doyon hugaton naton do statement ito dahil kara nga ospital kung may una man nga lapses ay kung tama atubang nanda kunday nga natabo nga ra sa magnanay kasi man nga Jofel. So, right naton kara sige abo rong nagasugod nga mensahe ka ako nalin sa aton nga mga kilangang doktor no. Sige ay aton dun nga i-take into consideration no in treating this issue. Sige, go ahead. So dahil itong karang maihatod nga balitaan maghalin sa aton karang area of responsibility sa Kait Patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manuang Janeline Gano kuman si kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report. Nabatian naton si Kasimanwang Vanessa Paderes sa nagkaranggin plastar nga mga report. Agaraturong makasubo nga report kung sa siin sa impormasyon nga nabuuta halin sa pamilya karon daya karang mag-ina ang binawian ita anday karang hugam kinabuhi
ay bangod nga ni kuno sa pagbalibad it Ibahay District Hospital nga trataron aron daya karang nagalabor nga sang kananay. Sa yurunta sa pamilya sa kaibahan ito pasyente nga nagproceed rito sa Ibahay District Hospital kung may ginobra ba nga assessment ay aktibo nga ni nga nagalabor at tunroan ang sitwasyon ay hambay it DOH Rwanda karang protocol kung aktibong labor na hindi pwedeng tanggihan ro nagaunga nga pasyente. Ag kung uwa man na iti-record, hey gagi-gagi nga mag-conduct rong doctor o rong nurse it maternal and fetal assessment. Para man na masayuran rong kondisyon it nanay ag unga. Ay kung padagaganon mo pamana sanda pa kalibo ay delikado kung gidmana ay kagayo pat amana mayad kung una ang mana sa pihak nga banwa o sa pihak nga barangay ay kagayo pat amana rong kalibo sa Ibahay. Kung amat manabi matuod, hindi taman mabasol. Kuro mga nanay, what record, what mga prenatal check-up, kapin sa mga kabukiran nga nag-i-star. Pero dayaman ay reminder, no? In fairness, no, sa mga future nanay rin make sure gid ka mo to take care of your baby sa inyong nga sinapupunan ay may proper check-up gid ka mo, naka-prenatal gid ka mo, ay may mga rural health center man sa inyong mga lugar, may mga public hospital man nga pwede nyong agtunan ay para man kinyo ron. Makasubo ng daya ka nga insidente. Daw nagapangguyagon man kita. Ay ke. Alas 7:17 na. Aksyon sa Energy. Balikan tanay rong ginasustain ng nga issue. Ay nagkaabot ka ito yun man. May kopya ko naman kita. Itron daya ka nga sugat. Sugat nga gin forward. Itron daya nga mga naga-oppose. Karon dayang crematorium nga mga taga-barangay Mabilo. Aksyon sa Energy. O kahapon na istoryahan ta, ag nasayuran nanda. Ngarong letter nga to nga gin padagan nanda received by Penro. Uwa, tagali ko nung nagkaabot ito sa EMB sa Region 6. Pero pwedeng ipasinwala it Penro ron. Provided nung they can provide a copy of or received copy ito ron daya karangal letter when they forwarded it sa EMB 6 ay yesterday confirmed ito mga taga Mabilo nga ngarong sabat it Penro saan dang inquiry and complaint hay i-forward ito sa EMB 6. Rung letter nanda nga ron naging padaga sa Penro dated February 9 and received it Penro it February 16. No? And
rung letter itagali nandang nga response no sa mga taga-Mabilo nga mga nagareklamo dated February 16 nga na-receive, and from then sobra gun daywambugan uwa man galiit na receive si EMB DENR 6 no taliwas andang hambang nga i-forward ito sa hambang itpenro nga i-forward ito ay runduyon nga ahensya mana sa Region 6 rong EMB rong nag-i-issue itrunduyon nga concern ninyo nga ECC o kung Environmental Compliance Certificate. Ay paalin nga naiwat nanda ito ma-receive. Hay siin arong letter. Nagpinuril baga ayhan rong penro. Gimpabaya-bayaan yung baga nanda. Tama ba rong ginaisip it mga taga-Mabilo nga daw rong penro ginasabotahi man sanda. Sa energy. Ngani rong natabo. Diretso lang sanda nga nagsugat sa Regional Director Environmental Management Bureau EMB Region 6 Western Visayas kay Attorney Ramar Neil V. Pascua. Agdaya nga sugat ay halin sa mga concerned citizens it Mabilo Kalibo. Ano rong sugat? Subject: request for inspection of Kalibo Memorial Park and Crematorium with ancillary building phase 1. Dear Attorney Pascua, greetings. We respectfully request your office to conduct a thorough inspection and evaluation of the project entitled Kalibo Memorial Park and Crematorium with Ancillary Building Phase 1, located in Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan, to determine its compliance with the provision of the Clean Air Act, Republic Act Number 8749, and the Clean Air Act, Republic Act Number 9275. While the residents of Mabilo are aware that the project has already been issued Certificate of Non-Coverage, doon ta bukod at ECC ay CNC tarong gin-issue pa yan. Certificate of Non-Coverage. We believe that the facility must still adhere to all applicable environmental laws and standards, especially given its proximity to residential areas. Din nga ni dapat 150 meters away. No? Hay may ina nga 20 meters away panimagayon. The project site is located very near residential houses where vulnerable sectors such as senior citizens and young children reside. This raises serious concerns regarding potential health risk associated with emission and other environmental impact from the crematorium operations. In particular, during a previous test burn involving a pig, residents observed and experienced the foul-smelling emissions that spread throughout the surrounding area. It was also noted that the smokestack is only approximately 3 meters high, which may be insufficient to properly disperse emission and mitigate their effects on nearby communities. Additionally,
The project site was previously a fish pond that serves as a source of food and livelihood of nearby residents. The filling of this area, or pagtambak, with earth has reportedly altered what was once a nature catch basin, turo mga tubi dati nagapunpun, raising further concerns about potential impact on water quality, drainage, and ecology. Ay may nagahambangan ng mga residente na nga wot at punpunan ng tubi, no? Ngani nagabili na haon rin na. In light of this issue, we respectfully request that the Environmental Management Bureau conduct a comprehensive compliance check of the project. Should any violations or non-compliance with environmental standards be found, we further request that appropriate actions be taken, including the possible suspension of operation until such time that the safety and well-being of the affected community can be assured. We have previously sent complaint letter to Penro Aklan regarding this matter, and they promised to forward our concern to your honorable office. However, we have just found out that they did not forward our concern. See that, Penro? Prove them wrong. Show us a document received by the EMB6 that you already forwarded the complaint letter of this concerned citizen from Mabilo. Penro, don't just shut your mouth there. Dapat sabton nyo na. There's an allegation. Ngagin padungu-dungugan nyo rin na. Taliwa sa inyong sugid kanda nga iga-forward ninyo. We trust in your office commitment to safeguarding environmental qualities and public health, and we look forward to your prompt action on this matter. Thank you very much. Respectfully yours, concerned citizen of Mabilo, Calibo. Aksyon sa energy! So daya ha, gusto ko yan nga ni Ana kasi it has been a concern for quite some time, no, rung daya nga gin plaster ng dasandang letter, no, rung aso, rung distance sa mga panimagay, rung pagtambag rikaroyon nga nagakos it pagbaha-baha sa mga residente sa palibot without proper coordination, rung mga requirements nga maging bypass. It has been an issue umpisa pa pag-construct karon until now. Sa bilog pagit nga gusto kong tawaan yut kaklaruhan, Penro Aklan, Rundaya, ngagin sugid it mga residente barangay Mabilo sa EMB6. Sa inyo nga kahimuan, what hinimo. Nga kamuman ro nagsabat sa andang letter nga iga-forward ninyo rito. Ay sandaman na rito rong may orong task nga mag-issue kurong do yung ECC. Ay paano ra? Ano rin yung sabat ka ra, Penro? Like what you did for the first time with the letter that they forwarded sa opisina nyo, ginpadungugan. Ay hara klaro ang bagit mga concerned citizen at barangay Mabilo.
they found out ngarong letter nanda complaint letter sa Penro Aklan uwa ma-forward sa region sa EMB6. Daywang buga na, grabing travel, biska nagpa-US o kato nakaabot, inakot US, nakauli, inakot Aklan. Pero rong letter, mga concerned citizen it mabilo from Penro to EMB6, owa mag-abot. Ano to na traffic? Sinandagin pa daga to sa Kalapate, ag nagtagang rong Kalapate. Una trap tarong Kalapate in between. Ngani uwat ang nakaabot rong letter ito sa EMB6. Magkahuguya raoy. Kung hindi nyo ra matawad kaklaruhan, hambagon it mga Aklanon ngarong Penro, Purilon. Una ron chance sa kinyo para klaruhon da. Ipakita nyo rong dokumento kapinyon gid sa mga concerned citizen ngarat mabilo. Ang na forward yung gid ninyo. Received copy dated when sa EMB6 para once and for all hindi tagon kamo pag usisaon runa. Ay basi baga pati rong letter nanda hindi nyo malocate. O base nalipatan nyo gang itiwang bugan, ag makaran nyo pa ang i-forward rito, too late na po, Penro. Ito nagdiretso kung sanda rito. Sa energy. Igtugon sa EMB6. Ron diagram nga sugat. Gin-acknowledge yun. It EMB6 ron tayo nga formal letter ag gahugat lang gid sanda i-transaction number for ag dugang nga updates kung ano ron tikang andang paghimuon it EMB6 ay kung may transaction number na yon. Sunod-sunod yung tayo nga ron, trataron it EMB. Agi-inform din sa Andrea kung ano ron paghihimuon. Kurun tayo ka nga EMB, sanda nga concern naging paabot rito. Ag dapat EMB, pati ron Penro, isugod nyo sa concern nga pagtrataron. O si saon nyo man, ano ron natabo, hamad uwa nakaabot ron letter. Una sa inyong tagatapan. Ano't arong naging cause it bukonyak delay ay problema nga uwat ama kaabot rito andang nga complaint letter. Engineer, anything to say? I have plenty to say. You have plenty to Pero say. ito lang, i-shortcut ko lang mga Joker. Okay. Parang, ako observation sa letter nga mabilo to sa Region 6. Eh, ba't nandagin pangutan na? Totoo ba nga nag-issue ko no kamo at ECC? Ay mo na gina-proclaim dito at mga local authorities natin? Yeah, sa pag-intindi ko man yan ni attorney na naman ako, engineer, hay wa nandun na mention directly, but the content itself mentioning the tawag ka being compliant with the requirement, ito no nakasugod siguro, no? Siguro after that, kung may action yun nga himuon ng EMB, no? Hay una-unang da istoryahan doon ag-usisaon. Oo nga, pero the raging question, hindi po ba? From the very start, itong controversy, may ECC ba yan? Yun lang naman. May ECC ba yan? Yun ang pinag-uusapan natin, pinag-didiskusyonan. May ECC ba yan?
Pero hindi yata na-raise yung point na yan sa kanilang letter. Hindi siya nag-specify. Oo, generalize na lang as requirements needed kung na-comply na. Pero ito Jofel, talagang derelict yung office na yan, DNR, Penro, may DNR, may Penro pa, may Menro pa, kung ano-anong klaseng ro. So, sa experience ko, personal ko experience dyan sa office na yan, kahina-hina, pero action nanda. Kahina-hina, isiga, parang wa matasanda kilter kung ano matamangyari sa imong complaint, o ano, sinmagto. Matasanda sanda, ithakat. Oh, kita mo, ito, may joke, sinambay ko kimo kahapon, sabihin, pinadagan nila through yung postal service natin, no? Registered mail yan mana, nangyari kanggon. May pinadagan sanda itaka yung kwan sa postal service, registered. Ay, follow up lang ko isang adlaw to after 2.5 months. Ito, atang tinungkuhan to sa postal, sa post office. Post, hindi diniliver. Isa na pa, may joker. Kung napadaya ka man at registered mail at kabuhay-buhay, hindi ba't may return card jam? Yeah. Ay, kung kilawatan hindi ka dahil nag-inulat ka gapag yung return card, hindi ba't it should be incumbent upon you to follow up doon sa postal service? Sana yung sulat na pinadala namin. Hindi mo ba? Common sense? Ay, palagi kong sinabay yung common sense. Walang common sense tayo eh. Mount ano problema? Isa pa. Nung Joker, hindi ba naman ko kayo mo kahapon na may anak ang personnel karong gainan to sa Iloilo. Weekly. Just spend 5 days doon. Siguro, gauten pa siguro, no? Iwan ko, may opisina sanda to, may lodging sanda to, provided by Pandon, Dinar, matano. Pero rin andang gawi karon may ginagtutong personnel to weekly. No? Kaya pa, ilang buwan nga hindi na i-deliver yan. Ay weekly. Ay kung 2 months, hindi. 8 weekly, hindi maghapon na deliver. At punta karong summation, what not give there, bahala kang mangisay ka. Anong problema namin? Lalo na't gine-question mo ang mga pagkapalpak. Ay yung letter nga mabilo, hindi ba? Hindi ba parang ginatudsan mo man do opisina, dinaro, tingo. Ay man, ay kaya ka nagsulat doon sa Reduce Excel, may reklamo ka. Ay, ginareklamo mo, anyong opisina, bukod anda. Oy, bakit sila mag-action ka agad? Kasimple Jofel. Kaya, dapat ang member, pag sa government transaction ka, ayat at salig sandang promesa. Follow up ka. Kung pwede mong gawin araw-araw, i-follow up mo. Dahil kung hindi mo i-follow up yon, ay walang mangyari sa buhay mo, Mang Jofel. Kailangan proactive ka. You're dealing with a government office. You should expect that this office will just sit on your problem and do nothing unless meron ka mang initiative to follow up. Yun. Loud and clear, engineer. Ay, loud and clear tayo palagi. Ay, dahil experience ko rin, Mang Joker. Hindi naman siguro kung magsinangag sa programa mo kung hindi ko nababatyagan yung mga ganyang bagay. Nababatyagan ko yan, ay, doon man nangyayari kakon. Ako nga alam mo ang karakter ko. Masugid ako sa follow up. Di ko ba? Yeah. You can say I am very aggressive. Pero nangyayari pa nga sa akin yan, Mang Joker. Di pa dahil kung pumunta ka sa opisina, maraming assurance system yan. So, time drags on, ay walang nangyari, puro lang naman assurances yan. Kaya balik-balikan mo talaga at kung amatay, mag-detail ka ba ng maanghang na salita? Yeah, Pero akala nila akala kasi nila kung ka man wakagit magawa, you are a non-entity dito sa kalibutan. Malisod Kaya, na yan. wishy-washy ang ay kung mabuot ka lang gilang permi, mabuot ka lang intindihon mo lang gilang intindihon, abusuhon ka man. So medyo ay abusuhon ka dapat may gagawa man sa baba nga medyo mahagang-hagang agud magsala man ng espiritu. Pero kung iisipin man natin, ang kinakabuhi karon kay buman man gali sa mga taxpayers at expected naman ng mga taxpayers na may kailangan sila sa office mo
kailangan imong bigyan ng attention at maaari nga ni i-expedite mo lahat. You do your utmost, you the best na mag-deliver ka sa imong commitment sa Dapat ganyan, publiko. no? Dapat ganyan, engineer, no? Nga, kung uwa ka, the solution nga ma-offer, mahuya ka. Diba? Doon yung dapat, no? Doon yung dapat no, magiging practice sa mga government offices nga, no? Nga. Mahuya ka, no? You're not being effective if you cannot offer a solution sa andang mga problema. Hindi nga dawat sa hakad nga i-forward, ipasa-pasa na lang ag makaisino ka man gihapon rito nga samba-sambahon nanda. No, dapat magkaroon diba kunta, no, magbangayo ka pasensya, mahuya ka, hindi ka makatugan sa gabi, ay uwa mo na himo rin trabaho, ro imo nga minatuod-tuod nga boss, nga taxpayer nga pangayot imong serbisyo, uwa mo na serbisyo, anit mayad, hindi ka makatugan, makahuya ka, doon na kunta. Ay tao, i-generalize ko lang naman, Jopel. Parang orientation of the government natin nga official, mga employees, ay parang una ka sa pwesto para magdohong-dohong, magpatumpik-tumpik, magbinaton, maghugat kandang syuldo. Waman ano man doon nga, ikaw ay dapat ga-servisyo ka. Yun ang expectation ng tao. Hindi po ba? Nandiyan ka sa office na yan para mag-serve ka sa taong bayan. Pero kung maroon ng attitude, dapat mahiya ka sa sarili mo. Galing, problema nga ay mahiya ka ba? Ngayon, ang magandang tanong. Thank you, engineer. Mga wasan huya. Okay. Thank you. Sadali lang. Ilang tumakon ako sa Sangguniang Bayan. Kahapon, watang nag-agtotoy, wamo sandat ginasansat nga. Importante, kaya wala ko si mo may chismes. Okay. Pero ito, mayroon pala akong masabi sa'yo. What? Hindi, dapat. Binalik-balik nga niya ako. Ginahugat ko randa ng action dyan sa CAFID nga report. Ay, waman to si Kwan kahapon. Si Chirex. Sino pa rin involved dyan sa Kwan? Ay, walang. Hindi man naka-agenda ron. Kaya, hambal ko kay mo, andar, maduga mo lang ratio nga ron mga chauffeur. Lalo na kung aton mga memory. Ay, hinaga, doon niya girawa ko ng unang tupiko. Okay. Awa mo sandang nga, kalikugan doon kung ano ang mga resolution. Ang magungani kay mo bang Jopel, basahin nga natin yung resolution nga ginapresenta dyan sa Gulang Bayan. Agod, malaman ng taong bayan kung anong quality man yung ginilublang mga resolution, kung anong ordinance, kung anong kung anong bagay dyan sa Gulang Bayan. Para malaman din ng taxpayer. Ay na, worthwhile ba yung sinildo sa mga lukotoy na yan? Don't worry, engineer. Ay, manami man ang resolution nga raho, pasado na. Umuka to, hindi mapasa, ay si Attorney Christine Cato, nagsaligbat nga wakitat parameter. Approve na gawing adopted son, roaton nga a Bishop Itkalibo from Capiz. Tagalatong obispo. Approve na. Are you referring din sa obispo po? Yeah, the resolution nga i-consider most adopted son of Calibo. Different beses yung tanggin natin isang bayan nga lang sa Siyan. Doon malangani, yung arong tungkol sa obispo nagkaroon ng malang kaunting debate for the first time ever. Pero yan lagay natin na to. Wala rin siya nag-debate. Wala rin siya nag-debate. Oo, isang kirima lang man to nga nga pag-inquiry mo lang siguro about the parameters. But pero arawin man tong update, approve naman na. Oo. Pero doon niya nga rong session na yan tungkol sa obispo, nagkaroon sila ng counting exchange. Exchange po. Yun lang ang masabi ko. Dahil lahat ng transaction nila yan, wala namang usapin yan eh. Hindi naman nila dinidebate yan. Parang kanya. Ay, malisod man na challenge of mind pa. Hindi na. Iyan kita sa madali. Parang naiya sana sa sarili nilang tunggalin man nila ng kasama. Kita mo, yung sinasabi mo kanina. Anong ginawa ni Christine de la Cruz?
Tagdatang ano to, lifeline. Four-piece Lifeline sa elektrisidad. beneficiaries. Lifeline subsidy. Tapos, Iyan. Oo. ay, sambay mo national law. It is. Pero dati, alam ko yan sa ILCO, may lifeline subsidy yan. O nata, agaman makialam mo sa gidang bayan gidabi. Oh, Paano na ba yung business sa gidang bayan nga pag ano eh, kwan? Pero, door ka-execute pagkaroon ay, ILCO, anong gabot eh? Sa gidang bayan. Sige, hara. Ay, sige, pamati na mayad. Ay, hara, end topic ta magkara. Oo. Thank you, engineer. Opo, thank you. Thank you, and you have a great day ahead. Aksyon sa energy. Dalagang harangani hambang it mga concerned citizen it barangay Mabilo. Kas kaya wa na kami naghambag about ECC sa letter kasi previously naghambag akong contact nga wa it ECC. Okay. So provided no nga nabuo ang galing nandang info gin-confirm gun man ito nga CNC malangani rong buyot it the LGU Kalibo and not ECC. Kaya rung paabot niya ng data is complaint. Unaon man doon. Kung tawad oras ng Tiyempoy TMB to conduct a thorough investigation, sambilugan doon no, sa magatuhaw kung compliance handa with that aspect. Kung bukon, ay hindi violation klaro. Hindi balikan ta, ito nga ni, na mention ni Engineer O'Donnell Radislao. Arong dayang rang gina-propose nga resolution ni SB member Christine de la Cruz. Nga grabe tarong pag ugat batikos. Ay, hindi, for me personally, no? Rung mga nagabatikos nga ra, siguro wa ka mo kasayod nga it is a Republic Act already. Ag bukunda it spearheaded ni SB Christine de la Cruz, no? Dapat nga ni, klaro ang kunta nga gina-reiterate na nga, or gina, request yung imaw it, kung makita na nga, kung compliant, kung gina-practice na baga, yes, kabisirang Banwat Kalibo, rundaya karang Republic Act, no? Ayrong interpretation, tabi mga kasimanwat ang mga kalibunohon, ay rundaya karang resolution, o rundaya karang libre sa mga 4Ps beneficiaries sa andang electric bill kung 50 kilowatt per hour yung roandang maximum usage in a month ay ikaw tananda spearheaded aran ni Attorney Christine de la Cruz. Hindi, Republic Act da. Ani dapat klaro manabianan ni Attorney Christine da, no? Ag not in a way nga sa pag-present ay daw imaurong nag-impose, no, or imaurong may kahimuan kara, no, sa una po yung baga ay ibutang nga ito nga do daya nga Republic Act 1155-2, no, the expanded lifeline rate subsidy program. Ag may nauna pa karon, no, may nauna pa karon nga layi, no, ngagin mas pabasko nga ni daya nga 1155-2, no, rung daya karang ano nga ni Roanang rang ay sinta man na agto. Okay, rung daya karang ipira, no, ipira abidati ron no, rung Republic Act number 9136, no, rung ipira mas pinabaskog imaw kuro daya karang Republic Act 1155-2, no, ag haron rong ginatumod ni Attorney Christine, ni SB Christine, no, para sa mga 4Ps beneficiaries. Pero bukod niyang doon,
it para sa mga 4Ps beneficiary. Kung basihan niya at aninyo abirong proposal ni Attorney Christine nga nurong resolution nga nang ginapropose na sa Sangguniang Bayan, kung di karon niyang kamo magbase alone, hay, kugang gidro inyong impormasyon nga mabuo, no nga imawang dahil inyong basugon, ay hamat nag-focus yamang ag pinagpala yamang hay 4Ps beneficiaries. In fact, bukod doon, no? Hindi naman niya need. Dapat karon si Akelco o si DSWD o kung si EMB o kung sinuro andang ginpadagat resolution, no nga inquiring ay bangod nga ni dapat Abril daya nga bugan 2026 ay effective gon runduyon karang Republic Act. Dapat inquiry ang kunta, no? Kung okay yun ba ya? Kung rong record ito Akelco, agong record ito DSWD ng mga 4Ps beneficiaries, ay nagsanto na. No? Ag may nakaka-avail yun ba ya? Doon na kunta rong resolution. Kara, no? Hay, hara, banwa, sa inyo yun doon, ay hara ginasugid ko kinyo, rong Republic Act 1155-2. Agdaya nga ra, rong ginatawag nga ELRS, Expanded Lifeline Rate Subsidy Program, ELRSP. Okay. 100% discount o libre nga electricity sa mga qualified 4Ps member. February para, no? February. And then sa layi, by April of 2026, which is naka-petsa 20 kung kita makurot Abril, dapat pag sugod pangit bugat Abril, ay fully implemented na to. No? Rung aton nga gustong i-inform sa mga kasimanwata, agud hindi igon magsala para inyong isip sa rondayang resolution. Ay ginahambay sa rondaya karang Republic Act number 1155-2. Hindi gun kinahanglan nga mag-apply it personal. Ro mga 4Ps beneficiaries nga bangod nga ni automatic nga iga-enroll gut asandaron ay may una nga data sharing rong DSWD, the electric company. Kamanat Akelco kuya katon. Nga ni dapat si Akelco rong gin-check through a resolution. Kung okay yun bagara, ay Abril dapat nag-start na ra. May coordination na ba with the MSWD and the Akelco kamuuna, may data sharing gun baga. And parang na-recall ko na-mention nyo nun before, parang may una gun, very well informed gun dong Akelco karon. No? In a way ang kunta nga to make an inquiry, no, kung effective na, no? Sa doon kunta kasi February para fully implemented yung daya nga April, no? Ay petsa 20 yun kita magkaroon. Nga hindi yun kinahanglan kung ano pang impormasyon na itaon naton. Dapat direct to the point kita. The national government under sa sugo ni Presidente BBM, rundayang Republic Act 1155-2 will be fully implemented already. Ay Abril yun kita magkaroon, no? Any rong resolution ta to check with the DSWD and the Akelco if it is fully implemented. Aksyon sa energy! Ay umanon nga ni hindi mo man kinahanglan maghuhud, uwagaw man kinahangan nga himuon, automatic enrollment naman siya. Dapat ikaw nga 4Ps beneficiary rung nakapangalan man sa inyong nga bill. Aksyon sa energy! Ag siguraduhon mo nga sa listahan ka it DSWD, aktibo ka nga 4Ps beneficiary.
Harapat aron dapat nga igapangutanan nyo. Paalin man na kung sumobra sa 50 kilowatt per hour rong nakonsumo it 4-piece beneficiary. Ma-avail pa ba ng darong 100% discount? Hindi gut aron. Ayuna sa IRR, implementing rules and regulations kurundayo karangay dapat 50 kilowatt per hour maximum. Ay kung sumobra man na 1 kilowatt yang naging 51 taimaw, hindi mo mabuo rong 100% discount. Sino pa abi magkararong nag-avail it sang kapanimagay no nga 50 kilowatt per hour yang ruimong ginakonsumo kada bugan, but sawa manhingan o provided nga may una. Di congratulations, automatic ka nga na-enroll sa rondaya karang program it gobyerno. Bukod maagi ka pa sa aton nga Sangguniang Bayan, kung sin-sin ka pa maagi nga mga ahensya at gobyerno, nga maguhud-guhud ka pa ito nga i-enroll ka, hindi kasi nga ni automatic enrollment. May data sharing rong DSWD and the electric company. Sa energy. O klaruhon na, basi nagkagot kamot ugo rin kung sumubra it 1 kilowatt per hour yang instead of 50 ay pumatak naman na ka sa 51, paalin na may 100% discount gihapon ako. Siyempre wala na. Ay klaro man rong IRR. Maximum of 50 kilowatt per hour. Pero may una man makabaton ka man gihapon it discount. Bukon yang galing it 100%. Ag nagadepende ron sa rate it Energy Regulatory Commission, pero may andang template din karon naging butang. Kung 51 to 70 kilowatt per hour kung nakonsumo itong daya karang 4-piece active member, may discount ka man gihapon 35%. No longer 100%. 35% na lang. Ay paano man na kung gumagpas pagid sa 70? Ay 51 to 70 malang man na 35% discount. Ay kung 71 kaunin na Bob, 71 kilowatt per hour to 100 kilowatt per hour, ay 20% discount ka. Pero kung magpasko 100 kilowatt per hour, ay bayaran mo na ng buo. Action sa energy. Hararo mga ginapinangutanan nyo, matya pinagpala at aman mga 4-piece nga sanda at aman naka-avail, ay nasayaan nyo abi dahil sa doon yung ginapropose nga resolution na Atty. Christine. Paano? Hararo yung pangutanan, paano kung bukon ka mo ito 4-piece member? Mga non-4-piece member nga una sa ginatawag nga marginalized household or below poverty threshold, pwede ka mo nga mag-apply it manual sa AKELCO sa aton nga electric provider. Mag-submit gang kamo it certification from the local Social Welfare and Development Office. Pwede man kung below poverty threshold ka. Even though you are not a active member of 4Ps, basta na sa marginalized sector ka, household, ay manual rin pag-apply agad maka-avail ka discount. Unlike sa mga 4-piece beneficiaries nga automatic enrollment, wagot obrahon do atong SB karon, automatic na yan, may data sharing rong DSWD and the electric provider. Loud and clear.
my, it's 7:59 already. So it's time for me to say bye. Inaga lang uman. Pahabulan na yung mensahe. Jeline Langga, DJ na trap sa bulsa. Okay, Jothel, La Chica, Birondo, may lapses gidman. Sa Ninong Vince, Emahe, thanks Ninong, and to may Ninang Marieleni, Anali Tapikan, may died man nga agahon, iyan ang hirap pag mahirap ka, hindi kinila ina-assess. Oo, Jeline Langga, oo, with regards ito doon sa mag-ina, sa magnanay nga itong binawi at itong makinabuhi. Kwarta nga niyang importante from Kaan Basister. Ninang Marieleni, thank you so much, Lizel, and to all of you, salamat gid. Kabay pa, maimbestigahan ron nito DOH. No? Sa mga may lapses nga naging rason, it pagkaduga it daywang kabuhi, nanay agroan ng unga sa sinapupunan. Alas 8:00. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manuang Jofel, Aksyon sa Energy! Ay pahabol nga na good morning kay Kasimanong Mike De La Torre sa mga taga CVM Pawn Shop Kalibo branch na sa may Oiturong nagapamati gaton. Thank you guys. Sa aton nga man naging kaagmay sa Bagatod Balita sa Kite Patrol, ginamanihar ni Kasimanong Jerome Lastimosa, Bagatod Balita Kasimanong Vanessa Paderes. Wala ka man nga Partner Tech Chief Noriel Pastrana, overall supervision. Amon ka nga pinalanggang CEO kasi manuang Apol Raspe III. Para sa patas may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Kasi manuang Jofel Perucho magpusaw po at Energy FM Kalibo. Kasi manuwa ko, palangga ko. Prangkahan. Prangkahan.